Habang nasa biyahe, napasailalim si Rebecca sa nakapangingilabot na panaginip na puno ng sindak ang kanyang pakiramdam. Pasimple niyang tinignan ang asawang nagmamaneho. Hindi niya naiwasang ito ay pagmasdan. Sawayin man ang sarili, kinakabahan pa rin siya at hindi niya maintindihan kung bakit natatakot siya. Ikalabing-4 na kabanata, Impostor. Nagminor si Allen sa pagpapatakbo ng sasakyan habang naghahanap ng mapaparadahan sa tapat ng isang klinika. Malalim na buntong hininga ang pinawalan ni Rebecca nang makitang ibang-iba ang itsura ng parking area kumpara sa malawak na bakurang napanaginipan niya. Siya yung doktor na sinasabi ko sa'yo. Tukoy ni Allen sa lalaking nakatayo sa tapat ng pintuan at tila naghihintay sa kanila. Kahit paano'y nabawasan ang kaba niya. Hindi iyon ang itsura ng doktor sa panaginip niya. Ganon din ang nurse na katabi nito. Magkakasama silang pumasok sa loob. Agad siyang inasikaso ng nurse. Ayon dito, marahil daw ay napagod siya sa biyahe kaya mataas ang BP niya. Pinaupo siya sa malamig na bahagi ng klinika at muling pinagpahinga. Iginala niya ang paningin sa paligid. Makabago at may kaliitan ang klinikang pinagdalhan sa kanya ng asawa. Malayong malayo sa napanaginipan niya. Pero kinakabahan pa rin siya. Kahit pa sinisikap niyang paliwanagan at pakalmahin ang sarili. Sa di kalayo ay natanong niya si Allen kausap ng doktor. Kumaway ito sa kanya na tinanguan niya naman. Si Allen. Nakangiting kinawayan si Rebecca at saka binalingan ang kausap. Isang tipikal na tanawin ng isang doktor at pasyente. Walang ibang mapapansing kakaiba. Subalit ang kilos ng mga ito ay taliwas sa tunay na pinag-uusapan. Nakangiti pa rin si Allen, ngunit seryoso at maotoridad na nagsalita. May nararamdaman na siya, kaya hindi ako pumayag na di siya madala agad dito. Marami na siyang pinagtatakhan. Nagagawan ko lang ng paraang mailigaw ang hinala niya. Ngunit ngayon hindi na ako nakatitiyak kung nagagawa ko pa. Baka hindi na siya naniniwala. Kailangan siya sa gaganaping ritual. Kaunting panahon na lang ang hinihintay natin. Kaya gawan mo ng paraang maging kalmado ang isip niya. Hindi dapat mawala ng kanlungan ang ating susi. Gaya sa unang doktor na pinagpagamutan, normal ang naging resulta sa lahat ng pagsusuring isinagawa kay Rebecca. Sapat na pahinga ang ipinayo ng doktor at palagi ang pag-inom ng vitamins na nasa anyo ng powder juice na kinakanaw sa tubig. Inuming magpaparalisa sa kakayanan niyang makapag-isip. Likidong
Sa tuwing lalagukin, magagawa ng manipulahin ang dapat niyang isipin. Gaya ng plano ni Allen, dumiretso sila sa isang mamahaling restaurant para maghapunan. Nakaupo na sila at hinihintay na lang ang mga in-order. Balisa pa rin si Rebecca at di mapakali. Namimingi ang magkabila niyang tenga. Hindi naman niya magawang sabihin sa mga kasama. May takot na pumipigil sa kanya. Alam niyang panaginip lang ang mga nakita. Nanaginip lang siya. Ganun lang dapat. Ngunit hindi na siya hiniwalayan ng nararamdamang takot. Nang nakapanghihilakbot na hinala. Naninigas ang kanyang leeg. Hindi magawang ipihit. Kanina, habang pinagmamasdan niya ang asawang kausap ng doktor, ay unti-unting nagkahugis sa kanyang paningin ang napanaginipan. Luminaw ang imahe niyon. Kung ilang beses pa niyang ipinilig ang ulo upang itaboy ang nabuo. Bahagya rin niyang tinapik ang magkabilang pisngi upang matauhan at baliwalain ang kilabot na nagpapalaki sa kanyang ulo at nagpapatayo ng mga balahibo niya sa braso. Ngunit, ganun pa rin. Iyon pa rin. Tumatanggi ang puso niya, ngunit isinisigaw ng utak niya ang katotohanang di madaling tanggapin at intindihin. Si Allen. Ito ang may sungay na dumukwang sa kanya. Nagbuga siya ng hangin upang paluwagin ang dibdib. Tumayo siya at nagpaalam na gagamit ng CR. Sasamahan na. Huwag na! Nabigla siya sa ginawang pagtutol. Mabilis niyang hinamig ang sarili. Ako na lang. Baka kasi dumating na ang pagkain natin. I-order mo na tuloy ako ng vegetable salad. Okay? Malumanay at malambing ang tonong ginamit niya. Nang mapansing nagtinginan sa kanila ang mga kumakain sa kalapit na lamesa. Excuse me. Mahina niyang sabi bago naglakad palayo. Hindi na niya nakita ang tatlong pares ng mga matang nakasunod sa kanya. Mga mata ni Concha na kasambahay niya. Mga mata ni Leila na anak niya. At mga mata ni Allen na kanyang asawa. Nang makapasok sa loob ng CR, ay saka palang bahagyang lumuwag ang dibdib ni Rebecca. Huminahon ka, Rebecca. Mali ang pag-isipan ng masama ang iyong asawa. Asawa mo siya. Karugtong ng iyong buhay at nakasama sa hirap at ginawa. Dahil lang sa isang panaginip ay nagkakaganyan ka. Hindi makatwiran ang ginagawa mong pagtrato kay Allen. Panaginip lang ang lahat. Panaginip lang. Sermon niya sa sarili habang tinitignan ang sariling refleksyon mula sa salamin. Mabilis siyang nagbaba ng paningin nang may tumabi sa kanya upang manalamin. Maging mapagmasid ka. Talasan mo ang iyong pakiramdam upang malaman mo ang katotohanan. Ikaw lang ang makakapigil sa anak ng dyablo. Napakunot ang kanyang noo.
Pabulong ang pagkakasabi ng babae, ngunit malinaw niyang narinig. Nag-angat siya ng mukha. Nakaharap din sa salamin ng babae, ngunit sa kanya nakatingin. Ha? Ako ba ang kinakausap? Mag-iingat ka, Rebecca. Hindi ka man nila magagawang patayin. Makakaya naman nilang kunin ang iyong espiritu. Dugtong nito. Malikot ang mga mata ng babae at may pagmamadali sa pagkilos. Lalo siyang kinabahan. Ngunit hindi nagpahalata. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino ka? At bakit sinasabi mo sa akin ang mga bagay na yan? Hindi ito ang tamang oras at lalong hindi dito ang tamang lugar upang masabi ko sa iyo ang lahat-lahat. Sagot nito. Ngunit sa entrada ng CR at mga pinto ng cubicle palipat-lipat ang tingin. Napapahinto ito sa pagsasalita at kunwang naghuhugas ng kamay sa tuwing may ibang taong pumapasok sa kinaroroonan nila. Pigil niya ang paghinga. Gaya ng ginagawa ng babae, nagkunwari na rin siyang hindi kausap ang katabi. Pinagmukhang abala ang sarili sa paghahanap ng kung ano sa loob ng kanyang bag. Samantala, sa mesang iniwanan ni Rebecca, galit na hinarap ni Allen si Leila. Nang dahil sa katigasan ng ulo mo ay nalalagay tayo ngayon sa peligro. Sinaway na kita nang una mo siyang saktan sa hardin. Pinagsabihan na rin kita nang saktan mo ang isang bata noong ipagdiwang ang iyong kaarawan. Ganon din ang paglaruan mo ang toilet bowl. At nitong huli, 3 bata sa iyong paaralan ang ginamitan mo ng kapangyarihan. Muntik ka nang mahuli ni Rebecca. Kung hindi pa ako dumating at napigilan siya, tiyak na nasaksihan niya ang pinaggagawa mo. Hindi ka pa nasyahan. Pinagala mo pa ang kanyang espiritu. Alam mo ba kung saan siya nakarating? Dahil sa ginawa mong kahangalan, nagising ang isang bahagi ng isip niya na pinatulog ko ng mahimbing. Dahil sa pagsuway mo'y nagkaroon siya ng mga tanong na pipilitin niyang hanapan ng sagot. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo ang bagay na to? Malaki ang papel na gagampanan niya upang magawa mong tukdin ang dahilan ng iyong pagsilang. Nakasalalay sa kanya ang iyong buhay. Sa kanya nagmumula ang kalahati ng iyong hininga. Nagtitimping sigaw ni Allen sa batang kaharap. Nagyuko ng ulo si Leila. Hindi umiimik. Ang nag-aapoy na galit mula sa mga mata ng ama ay hindi natagalang salubungin. At ikaw, Concha, isang pagkakamali pa at ako mismo ang papagot ng iyong hininga. Pinapunta kita upang magbantay, hindi upang manalakay. Pinangungunahan mo ako sa aking mga desisyon. Kapag naulit pa ang kahangalan niyong dalawa, tuluyan na kayong mananagot sa akin. Maliwanag ba? Paulit-ulit at mabilis ang naging pagtango ng kasambahay. Nakayuko din ito. Iniiwasan ang mata ng Panginoong nagliliyab sa puot. Ngunit nagngingit-ngit ang damdamin sa labis na paninibugho. Ang galit na naipon sa dibdib nito ay nag-uunahang umalpas sa hangaring makaganti sa babaeng itinuturing na karibal. Alam kong hindi lang yan ang tunay na dahilan kung bakit pinoprotektahan mo si Rebecca. Nababasa ko sa iyong mga kilos, sa kislap ng iyong mga mata. Umiibig ka sa kanya.
Isang malaking kahangalan ang nais mong gawin. Imposibleng mangyari ang binabalak mo. Hindi ako makapapayag na ipagsama mo si Rebecca sa ating pamayanan. Lalo na ang panatilihin siya sa iyong tabi. Ginamit lang natin ang inutil niyang sinapupunan. Iyon lang ang maaari mong angkinin at hindi ang kanyang puso. Ikaw ang hangal sa pagiging manhid. Ako ang dapat mong panatilihin sa iyong tabi dahil nakahanda akong gawin ang lahat para sa iyo. Ako ang higit na karapat-dapat sa iyong pag-ibig, Maestro. Dito muna kayo at hintayin ang ating pagkain. Susundan ko muna si Rebecca. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Pagkasabi ay tumayo na ang maestro na nasa anyo ni Allen at naglakad papunta kay Rebecca. Lalo namang nagngit-ngit si Concha sa matinding selos na nararamdaman. Napangisi naman si Leila pagkakita sa madilim na anyo ng kasambahay. Pagkatapos ng magaganap na ritual ay ipauubaya ko sa iyo ang buhay ni Rebecca, Concha. Magagawa mo ang lahat ng nais mo sa ating karibal. Ikaw bilang katabi ng aking ama at ako bilang pinuno ng ating pamayanan. Ibibigay ko sa iyo ang kasiyahang makaganti. Maghintay ka lang, Concha. Maghintay ka lang. Samantala, sa loob ng CR, hindi makapaniwala si Rebecca sa mga narinig. Hindi kita maintindihan. Sino ang impostor? Anong lagusan? Anong pamayanan? Sino ang magbabalik? Sunod-sunod niyang tanong nang silang dalawa na lang uli ng babae ang nasa loob. Naigtad ang babaeng kausap ng ginang nang mula sa salamin ay makita sa tapat ng pintuan ang impostor na Allen. Wala na tayong oras. Puntahan mo ang address na to. Maghihintay kami anumang oras ka dumating. Pagkasabi ay pasikreto nitong iniabot kay Rebecca ang isang nakatiklop na papel at saka nagmamadaling lumabas. Sandali! Pagtawag niya, ngunit hindi na ito lumingon. Naumid ang dila niya pagkakita sa asawang nakatayo sa pintuan. Umusod ito upang bigyan ng puwang na madaraanan ang babaeng nakausap niya. Naigtad siya nang mahuli nitong nakatingin siya. Kumaway ito sa kanya na mabilis naman niyang tinanguan at saka ito nilapitan. Ang tagal mo kaya sinundan na kita. Baka kako may sumasakit na naman sa'yo kaya di ka nakabalik agad. Okay ka na ba? Okupado kasi lahat ng cubicle kanina. Naghintay pa ako bago nakaihi. Pagsisinungaling niya. Kakilala mo ba yung babaeng tinatawag mo kanina? Nasa mid siya. Bagamat nakaisip na ng gagamiting dahilan kung magtatanong ito na siya ngang nangyari, ay di pa rin naiwasang sumirko ang dila niya dahil sa nerbiyos. Yung babae? Hindi ko siya kilala. Nakasabay ko lang. Tinatawag ko nga sana dahil naiwanan ng suklay niya. Kaya lang, dire-diretso naman. Pagsisinungaling uli niya. Ikaw ba ang impostor na tinutukoy ng babaeng kausap ko? Ha, Allen? Ikaw ba? Ganun ba?
Nasabi ni Allen pagkatapos ay inalalayan na ang asawa sa paglakad. Nagsisinungaling ka na naman, Rebecca. Huwag mo sana akong bigyan ng mabigat na dahilan upang makagawa ng di maganda. Iniibig kita at ayokong makita kang nasasaktan. Ngunit higit na mahalaga sa akin ang aming pamayanan at ang mga kasaping lubos na naniniwala at sumusunod sa akin. Ang gusto ko'y makasama ka at makapiling sa aming lugar. Kaya nakikiusap ako, Rebecca. Huwag mo sana akong papiliin dahil kamatayan ang katumbas sa hindi ko mapipili. Sa lumang bahay ampunan. Nagawa namin ni Bernie ang plano. Nagkausap kami ni Aling Rebecca. Masayang pagbabalita ni May sa mga kasamang sumalubong sa kanilang pagdating. Tiyak na matutuwa si Mang Allen kapag nalaman niya ang magandang balitang yan. Masayang puri ni Christian sa dalawang kasama. Tinapik naman ni Ryan ang balikat ni Bernie bilang pagbati. Tayo na sa loob. Naghihintay sa inyo sina Padre Vicente at Padre Manuel. Aya ng pinakamatanda sa mga kabataang aktibong sundalo ng kabutihan. Ikinwento ni May sa harapan ng dalawang pari ang buong pangyayari. Natitiyak kong nag-iisip na ang may bahay ni Allen. Saan ay makarating siya agad upang malinawan ang lahat at makaisa natin upang pigilan ang pagbubukas ng lagusan. Winika ni Padre Vicente. Nasa panig natin ang Diyos. Patuloy niya tayong gagabayan sa ating magandang layunin. Naniniwala akong tuluyan na nating masusugpo ang kulto sa San Martin. Buong paniniwalang sabi ni Padre Manuel. Kumain na kayong dalawa at magpahinga. Hihintayin muna natin ang pagdating ni na Allen at ng gurong tagapagbantay na sinundo niya. Pagkatapos ay ipapatawag ko kayo upang mapag-usapan ang susunod nating hakbang. Nakangiting sabi ni Padre Vicente. Christian, papaghandain mo ang iyong mga kasama. Natitiyak kong magiging abala na tayong lahat sa mga susunod na araw. Sa bahay ni na Rebecca at Allen. Heto na ang Diyos mo. Bakit ikaw pa ang naghanda niyan, Allen? Kaya ko namang gawin yan. Malumanay na sabi ni Rebecca sa lalaking pinakikiramdaman. Hindi pa kasi sanay ang sistema mo. Kapag nakasanayan mo nang may iniinom kang Diyos sa umaga, sa tanghali at sa gabi, hindi na ako mag-aalalang makakalimutan mo. Kaya pansamantala ay sasanayin muna kita. Nakangiti nitong paliwanag. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa. Naghahanap siya ng kakaiba sa itsura nito. Nang kahit maliit na palatandaang isa itong impostor. Malakas ang kutob niya na ito ang tinutukoy ng babaeng nakausap niya. Masusi niyang hinagod ng tingin ang mukha nito, leeg, dibdib, mga braso at mga kamay. Maging ang daliring kinalalagyan ng wedding ring na nawala nang magpunta sila sa kagubatan ng San Martin. Naalala pa niya. Tahimik silang bumibiyahe pabalik sa Maynila. Panay ang usal niya ng panalangin na sana'y magkaroon ng magandang resulta
ang pagpapagamot nila sa maestro. Alam mo, Allen, iba ang nararamdaman ko ngayon kumpara sa mga napuntahan natin noon. Pakiramdam ko, may pumipintig na sa loob ng sinapupunan ko. Tuwang-tuwa niyang sabi. Napabungis-ngis pa siya. Ngumiti si Allen sa kanya at nang isandig niya ang ulo sa balikat nito'y kinintalan iyon ng masuyong halik. Naiangat niya ang ulo nang mapansing wala ang wedding ring sa daliri nito. "Nasaan ang singsing mo?" tanong niya. Hindi ko na matandaan kung saan ko naiwan. Baka naibaba ko sa lababo ng kubong inupahan natin at pagkatapos nakalimutan ko ng suotin uli. Nang nililinisan mo ang paa ko sa kubong tinuluyan natin kila maestro, nakita ko pa ang singsing mo Suot-suot mo pa. Aha, hindi ko na nga maalala kung saan ko naibaba. Baka nahulog dun sa ilog na pinagdalhan sa akin nung paliguan ako. Malamang ay doon nga. Kung ano-ano kasi ang ipinahid nila sa balat natin. Buti na lang itong sa akin, hindi nawala. Magpapagawa na lang uli ako ng kapares ng sayo pagdating natin sa Maynila. Naputol ang pagdaloy ng kanyang alaala sa pagtikhim na iyon ng asawang nakalapit na sa kanya. Napakaganda ko bang lalaki at ganyang katiim ang pagkakatitig mo sa akin? Natatawa nitong sabi. Kung dati, munting kilig ang hatid sa kanya ng paglalambing nito, sa mga oras na yon ay hindi na. Pagkalito ang nararamdaman niya, wala namang iba sa kanya, sa itsura, kilos at pananalita. Pero bakit pakiramdam ko may kakaiba? Bakit natatakot ako sa kanya? Ngumiti siya upang ikubli ang laman ng isip. Gaya ng sinabi ng babaeng nakausap, kailangan niyang makiramdam mabuti. Kailangan niyang mag-ingat. Nagtataka rin siya kung bakit mas naniniwala siya sa isang estranghera at hindi sa lalaking kasama at matyagang nag-aalaga sa kanya. Kung bakit mas may tiwala siya sa taong hindi kilala at noon lang nakita kumpara sa lalaking nakasama na niya sa iisang bubong sa loob ng matagal na panahon. Inumin mo na to at pagkatapos ay matulog na tayo. Nakangiti niyang inabot ang basong may lamang juice at ininom. Ubusin mo at nang umepekto ang bisa sa katawan mo, mas maigi ang juice na yan kaysa sa mga tabletas na mapakla ang lasa. Inubos niya ang juice sa baso gaya ng utos nito. Sinaid ang laman nun. Agad niyang naramdaman ang paggaan ng katawan. Pakiramdam niya'y hiniripan ng malamig na hangin ang mukha niya, ang ulo niya. Nawala ang gumugulo sa kanyang isip. Blanko na sa lahat ng alalahanin. Nangiti ang maestro nang magmistulang masunuring bata ang ginang. Walang pagtutol ni gahanip ng pahigain at papikitin. Matulog ka at huwag nang mag-isip. Bukas pagising mo, masigla ka na gaya ng dati. Good night, Rebecca. Mahina nitong bulong sa punong tenga ni Rebecca matapos ayusin ang kumot at hagkan sa noo. Sandali lang ay nahimbing na sa pagtulog ang ginang. Maaliwalas ang muka, payapang payapa.
Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa kusina na si Rebecca. Masiglang tinutulungan ng kasambahay sa paghahanda ng agahan para sa asawa't anak. Napapangiti ang maestro habang pinanonood ang ginang. Kung tuloy-tuloy niyang maiinom ang juice na gawa mula sa mga halaman sa aming pamayanan, magiging madali na ang pagkumbinsi sa kanya. Natitiyak kung papayag siyang sumama sa akin at manatili sa aking tabi. Tahimik at patingin-tingin lang si Leila nang dumulog sa hapagkainan. Sinusunod ang bawat sabihin ni Rebecca. Magalang at malambing sa inang palaging nakangiti. Ang nagbabantang tingin ng ama ay sapat na upang hindi niya maisipang gumawa ng bagay na ikagagalit nito. Pagkatapos makapag-agahan at sandaling makapagpahinga, ay umalis na sila. Idinaan ni Allen sa paaralan ng mag-ina at saka tumuloy sa pupuntahan. Gaya ng ibang mga yaya at magulang, naupo si Rebecca sa waiting area na nakalaan para sa kanila. Napanganga siya nang marinig ang pinag-uusapan ng mga kasamang naroroon. Yun ang narinig namin sa ibang parents kanina. Nagulat nga kami. Nakakaawa talaga yung mga bata at saka yung mga magulang nila. Biglang-bigla ang nangyari. Last Friday lang, masigla pa silang naglalaro ng PE nila. Tapos ngayon, hospitalized na. Ang masaklap, very rare daw ang case nila. Wala raw nakitang depresya ang mga doktor. Kaya psychiatrist ang humahawak kina Marco, kay Ann at saka kay Caroline. Imagine, 5 years old na mga bata ang sunod-sunod na baliw. Hindi siya nakapagsalita sa pagkabigla. Nasindak din sa narinig na balita. Nanghihina siyang napaupo sa tabi ng kasamang nanay na gaya niya'y naghihintay ng uwian. Nandilat ang mga mata niya nang may maalala. Ann? Yun ang narinig kong inuutusan ni Leila. May ipinapakain siya sa binanggit niyang pangalan. Nasisiguro kong Ann ang pangalang narinig ko. Kinakabahan siyang lumapit sa mga nag-uusap. Nagsimula na naman ang malakas na pagkabog ng dibdib niya. Ngunit may gusto siyang tiyakin, kaya lakas loob na nagtanong. Ano raw ang nangyari kay Ann? Parang gutom na gutom daw ho at walang kabusugan. Pati nga raw alagang aso kinain. Sa newspaper ko nabasa ang nangyari. Hindi ko nga ho alam na kaklase pala ng anak ko ang tinutukoy sa balita. Nagulat nga ho ako Ngayon ko lang din nalaman. Kamuntik na siyang bumagsak sa kinatatayuan nang marinig ang isinagot ng kausap. Nanginig ang mga kamay niya. Pilit tinututulan ang di magandang naiisip tungkol sa sariling anak.